Category 4 typhoon o super typhoon sa kanyang 1-minute average nasa baybayin na ng Hualien, Taiwan. At bansang Taiwan, nakataas na sa kanilang tropical cyclone wind signal ngayong araw. Metro Manila at ilang bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon at Mindoro nakakaranas ng torrential rainfall ngayong araw. At total rainfall sa amin sa Caloocan nakapagtala ng mahigit sa 300 mm total rainfall at pinakamataas na ito na total rainfall sa isang araw lamang sa nakalipas na 6 na taon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 24, 2024. Ang oras ng ating boss may maga ay alas 10:36 na ng umaga. Grabe ang mga naging pag-ulan ngayon nararanasan lalo na dito sa Metro Manila na hindi natin aakalain na aabot pa yung kanyang 1-minute average category sa super typhoon category pero sa 10-minute average ay nasa category 4 typhoon naman ito. Kung susundin natin ang ating official weather agencies at sa ating 10-minute average calculation. And so far, nasa category 4 typhoon itong si Karina. At nandito na ito sa may bandang baybayin ng Taiwan. Kaya dahil dyan, umextend po yung paghatak sa ating habagat dito sa kanluran ng bansa na supposed to be kahapon ay yung ating naunang forecast ay ina-expect natin ngayong araw unti-unti na sanang kakalma ang panahon sa Metro Manila. Siguro magiging mangilan ulan na lamang ang mararanasan sana kung hindi umabot sa category 4 ang palakas nitong si Karina na hindi natin inaasahan. Kaninang madaling araw ito ng alas 3 na itinaas ng aking tropical cyclone sector sa super typhoon category sa kanyang 1-minute average o typhoon category 4 sa kanyang 10-minute average. So, kaya nagkaroon tayo ng mabilisang report kagad dahil siguradong mayroong nagtaka ng mga followers ko na hindi rin nila inasahan na supposed to be ay hihina at nagkaroon nga ng tuloy-tuloy na malakas na ulan. At dahil dyan sa lumakas o lalo pang nag-intensify si Karina, kaya nag-extend tuloy yung paghatak niya sa ating southwest monsoon dito sa may timog kanluran ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga malakasang heavy rain to violent rain showers na umabot na nga sa torrential rainfall total dito sa amin sa Caloocan. At kitang-kita sa ating Doppler satellite imagery na tuloy-tuloy pa rin ang inflow ng water vapor dito sa baybayin ng karagatan natin sa timog kanluran ng Luzon na sumasabay po sa nahahatak na habagat at kitang-kita natin na umaabab pa rin sa 50 mm ang water vapor ayon sa Doppler radar animation imagery. Kung titingnan natin sa ibang satellite imagery, ayan, maabot pa ng 60 to 70 mm ang na-upload ng nahahatak na habagat at inaasahan natin ang buong kanluran dito sa bahagi ng Zambales at ilang bahagi sa may kanluran ng bandang Mindoro at ilang bahagi ng Mimaropa, diyan sa may bandang Coron, Palawan, at damay na rin ang ilang bahagi ng Calabarzon. At ang pinaka-focus nito kasama ang Metro Manila at Bulacan ay nakakaranas ng torrential rainfall hanggang sa kasalukuyan. So sa current conditions, overcast po tayo, medyo windy rin tayo at violent rains ang ating nararanasan ngayon mula sa pinaka-heavy rain showers at nanatiling patuloy ang mga pagulan at mga pagbuso ng hangin, dulot pa rin ng habagat na patuloy na nahahatak. Dahil nga, mas lumakas pa itong si Karina kahit na nasa vicinity o baybayin na ito ng Taiwan ngayon. At makikita natin ay nasa heavy rain, orange warning po tayo ngayon according sa aking weather station sa Caloocan. Ibig sabihin, heavy rain showers po ang nararanasan namin at makikita ang kasalukuyang total rainfall namin ay nasa 325.2 mm na po. At pinakamataas na po yan sa nakalipas na 6 na taon na naganap lamang sa isang araw lamang o halos
mga 5 oras lamang, maabot na sa mahigit 300 millimeter. First time po ito sa history na recorded na aking weather station sa Caloocan, kaya hindi din natin in-expect na aabot pa sa Category 4 typhoon itong si Karina. So binabiso natin, mag-iingat po ang ating mga kababayan ha. At kung sisilipin natin yung mga dams, yung mga river basin natin, meron po tayo para sa ating water level dito sa may dam section. Para sa hydrological advisory ng river basin, makikita po ay nagtaasa na po na nasa pinaka-alert at alarm level na po. Mula dito sa may Manalo Bridge ay nasa second alarm na po siya na 14.54 meters ang taas. At ito naman sa may bandang Mindanao Avenue ay nasa critical level na po ang river basin o yung taas ng ilog dyan sa may Mindanao Avenue, 35.98 meters po. Lagpas na siya sa 35 meters na critical elevation level. Asahan na po na magiging mas mabaha na dyan dahil apaw na po yung ilog. At dito naman sa may Pandakan ay nasa second alarm level na po at 12.54 meters. Sa Quirino naman ay nasa critical level na po at 43.62 meters. So apaw na rin po yung ilog dito. Sa Rodriguez naman ay nasa 30 meters na po. 30 meters na po yung lalim. Nasa second alarm level na po yung elevation niya. Dito naman sa may bandang Rosario ay nasa alert level po siya na 13.28 meters. So hindi pa siya umaabot sa pinaka second alarm. At sa San Juan naman, sa San Juan School, diyan sa may bandang San Juan, yung ilog diyan ay nasa critical level na rin. Sa San Mateo, nasa 21.9 meter. Santo Niño, 18.41 meter. Halos critical na rin. Cumana Bridge. So kung titingnan nyo dito, ito yon. Bandang Marikina po, pati San Mateo at Cumana Bridge. Yan. Kasabay na ang Santo Niño, ito, na nasa 18.41 meters. Cumana Bridge. Yan. At Ugong Pasig. So, yung ilog dyan sa may bandang Marikina level, nasa critical level na rin po. Tuloy-tuloy po ang pagtaas. Sa mga kababayan natin sa Marikina, ay nasa critical na po yung level. O apaw na po yung ilog dyan sa may San Mateo, Santo Niño, Tumana Bridge at Ugong sa Pasig ay nakataas na po sa critical elevation level na po. So, kung may mga nakatira po sa may gilid ng ilog, ay maaari mag-evacuate po muna kayo dahil sobrang apaw na po yung critical level ng ilog dyan. According dito, ito ay mismong record data ni Pag-asa sa kanilang hydrological section. So, para makasiguro kayo, tingnan niyo sa pinaka-website ng munisipyo ng Marikina para mas siguro kayo, naka-live din sila doon na nakatutok mismo sa tulay ng Marikina Bridge. Kasama na ang Santo Niño at sabay bandang Cumana Bridge. Pero malino naman dito na nasa critical level na talaga ang level niya. Na 19.27 na lumagpas na siya sa 19.26 meter na taas na critical water level. Ingat po sa mga kababayan natin dahil asahan ang magpaha, mag-overflow na po yung tubig dyan sa Marikina River. Mag-evacuate na po kayo kung sakaling mga nasa gilid lamang kayo o katabi lamang ng ilog ng Marikina River. So, nasa intense rain na naman tayo. So, pasok na rin po sa intense rain na naman tayo. Patuloy pa rin ang violent rain showers. Pero bagong lahat, report muna tayo na sa base sa ating lowest temperature na itala ng weather station kaninang ngayong umaga, 10:29 AM, nakapagtala pa kami ng pinakamababa ngayong umaga na 24 degrees Celsius na pinakamababa at kahapon nakapagtala na kami ng pinakamataas na temperatura na umabot ng 28.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 9:52 AM. So, puro comfortable po. Ibig sabihin ay wala tayong magiging komento sa heat index na nasa 35.9 degrees Celsius lamang ang aming heat index na napakababa. Sa PX6 Rims in past 24 hours, pagdating sa mainit na temperatura, nangunguna ang butuan,
So, bandang Mindanao pa rin na nasa 33.2 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na sa bansa. At sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary at 17.4 degrees Celsius ang pinakamababa. Pagdating naman sa inulan ng Calayan, Cagayan naman, as of ngayong 10 a.m., mabot na sa 409 mm na torrential total rainfall po. Ingat po sa mga kababayan natin sa Calayan, Cagayan dahil expected nakataas pa rin dyan na according kay Pag-asa, nasa signal number 1 po ang nakataas dyan. Pero sa may Batanes, Kutub Islands ay hopefully binaba na rin nila. Pero dahil mas malapit siya sa pinakasentro o outer band ni Typhoon Karina, inaasahan na sa tropical cyclone wind signal number 2 pa rin ito kay Pag-asa. Kung titingnan naman natin yung mga total rainfall ngayon dahil kaka-update lang. So as of 10 a.m., nangunguna ang Calayan, Cagayan na nasa 409 mm. Sa Baguio ay 359 mm. Tanay Rizal, 329 mm. Ang Bulong, nasa 272 mm. Sa Science Garden, Pag-asa Office, 239 mm na po. Sa Naiya ay 208 mm. Sangley Point, 187. Tayabas, 153. Iba, Zambales, 144. Lawag, Ilocos Norte, 134. Subic Bay, 118. Sinait Synoptic Station, 115. Clark Air Base, 91 mm. Alabat, 82 mm. Pasco, Batanes Site, 77 mm. Dagupan, 66 mm. Calapan, Oriental Mindoro, 65 mm. Romblon, 61. Apari at 52 mm. At Legazpi sa 52 mm. So kung isasama sa amin sa Caloocan, ang total rainfall namin mula in past 24 hours rather hanggang ngayong 10 a.m. nasa total of 415.5 mm na po kami. So pinakamataas sa amin sa Caloocan in past 24 hours hanggang sa mga oras na ito ngayong 10 a.m. pinakamataas o pinakamaraming inulan sa bansa. Dahil pumapangalawa lamang ang Calayan, Cagayan so far at 4 or 9 mm na total rainfall. So yun po ang lalabas kung titingnan natin yung pinaka-latest. Grabe ang concentration ng habagat dito sa amin sa Caloocan. Asahan, lagpas bewang na po ang posibleng lalim ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas. So delikado na po sa mga kababayan natin dahil gano'n na po ang inaasahan o posibleng lalim ng baha. Ingat po mga folks at inaasahan na natin na suspendido na po ang buong klase sa lahat ng levels. Hindi ko lang sigurado kung pati sa mga workers ngayon sa gobyerno, nag-suspend na rin sila. Paki-double check na lamang ninyo sa inyong mga government agencies kung naglabas na rin sila ng suspension. Pero dahil sa ganito katinding ulan, inaasahan ko na rin na magsususpend na rin ng pasok ang mga government government agencies o ng mga pasok sa mga trabaho. Sa mga private sector, conforme na lamang sa inyong mga private sector, sa mga manggagawa kung magsususpend din sila dahil sigurado pahirapan po ang biyahe dahil sa iba't ibang panig ng Metro Manila ay napakagrabe ang baha na kung titingnan ninyo sa iba't ibang mga balita. So sa ating outside humidity, concentrate na po, almost 98 to 99% ang ating relative humidity. So napakataas na po, almost 100% na yan, automatic. Bumaba lang ng 1% since last hour. Nasa 1,003 hectopascals po ating atmospheric pressure detected of low pressure area and steady ito since last hour. So since ang high tide and low tide status natin nasa maximum high tide, automatic po yan ang buong bahagi ng Northern Luzon at silangan at kanluran ng Northern Luzon, kabilang na ang Mimaropa, sa baybay ng Mimaropa at Bicol Region, totally bawal pong lumayag dyan dahil inaasahan na natin kahit hindi natin silipin sa wave height o yung sea wave height, inaasahan natin aabot ng mahigit 4 meters ang taas ng alon. So totally, kahit yung mga roro, malamang nag-suspend na rin sila ng kanilang mga biyahe muna dahil delikado po pumalaot. Dahil bukod sa napakataas po ang ating high tide na 1.5 meters, kung double check natin, yan, 1.4 meters. So napakataas pa rin talaga mga folks. At kasabay ng malakas na alon at bugso ng hangin lalo na sa kanluran ng Luzon. Delikado po pumalaot
at inaasahang aabot o lagpas 4 meters ang taas ng alon. Delikado po talaga. At sa ating namang almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:37 AM at inasahang lulubog to mamayang 6:27 PM. Ang ating 90% illuminated na buwaning gibos ng buwan, sisikat naman ito mamayang 8:55 PM at lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 8:07 AM. At sa ating local weather update para ngayong Miyerkules at Huwebes, patuloy at aasahan na maghapon na masungit na pag-ulan na habagat, rains. So inaasa natin violent at torrential rain pa rin ang asa natin itong maghapon na may mga localized thunderstorms. Matik na yan hanggang bukas, according sa forecast, ay maulap pa rin at asahan pa rin ang mga ulan at mga localized thunderstorms. Perfect, 100% po ang forecast. Obvious naman lalo na ngayong araw. Highest and lowest temperature expected, naglalaro sa 28 degrees Celsius and lowest temperature expected sa 25 to 28 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory, well, 3 AM ito, according sa data PTV Pag-asa, namataan ang sentro ni Typhoon Karina na ngayon ay Category 4 Typhoon na o Super Typhoon naman sa 1 minute average. Wind speed ay namataan sa layong 280 km northeast ng Itbayat, Batanes. Ngayon ay hindi na yan, wala na yan malamang sa Itbayat, Batanes dahil nasa baybay na ito ng Hualien, Taiwan na i-discuss natin mayang konti na may maximum sustained winds of 155 km per hour at bugsong umaabot nga ng 190 km per hour ang pinaka-central gustiness nito. Kumikilos pa rin ito pa northwestward sa bilis na 20 km per hour kaya mabilis po. Nasa na natin na siguro mga mamayang hapon o baka gabi na o bago madaling araw bukas ng Huwebes, depende, ay nandyan na lang at inaasahan na natin yan na maglalandfall na yan sa bandang Taipei, Taiwan na unang tatamaan nga ang Hualien o Hualien County dyan sa Taiwan. So sa mga Pilipino po ay maghanda na po. Silipin naman natin yung status ni Typhoon Karina at makikita natin lumitaw na po yung pinakamata niya, yung center eye. Yan. So malinaw na mas lumakas pa nga ito at umabot sa Category 4 Typhoon na Super Typhoon naman sa kanyang 1 minute average. Kung sisilipin natin mula sa pinaka-water vapor, makikita natin na malawakan pa yung water vapor dito sa kanluran bahagi ng Luzon dahil sa extension o umextend po yung hatak niya sa ating habagat dahil sa nag-intensify na po kasi siya. Ito yung pinaka-center niya. So yung inflow ng water vapor, kung titingnan natin, ay sakop na sakop po ang kanlurang bahagi ng buong Northern Luzon. Pababa na yan ng Zambales, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi sa Mimaropa, gaya na lamang ng Occidental Mindoro at ilang parte ng Calabarzon. At dyan sa may bahagi nga po ng Palawan, sa may bandang Coron, Palawan, na apektado pa rin ng malawakan na mahigit sa 50 mm to 70 mm na dala na ulan. At kitang-kita po natin sa water vapor satellite imagery ang buong bahagi nga po ng Luzon at nag-i-influence pa sa may bandang Bicol region ang water vapor. Pero ang pinaka-concentration ngayon ay nasa Metro Manila at bandang Central Luzon po. So inaasahan ang tuloy-tuloy pa rin na pag-ulan at pagtaas ng baha. Ingat po sa mga kababayan natin. Paulit-ulit ko po sinasabi. At mula sa ating satellite imagery, makikita po ang pinaka-sentro at mata nitong si Typhoon Karina. Nasa baybay na talaga ito ng Taiwan ngayon. At makikita natin yung outer circulation band. At inaasahan natin umaabot pa rin yung outer circulation band dito sa may Batanes, Coppoc Island. Mas ramdam nila ang enhanced sabagat. Kabilang na ang Ilocos Norte at Cagayan Valley, buong Cordillera Administrative Region, ito ng bahagi ng Ilocos Norte at La Union. At dyan sa dulo ng Pangasinan ay mas ramdam pa ang enhanced habagat. Bagamat dito sa parte ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila, hindi na masyado enhanced habagat ito, pero yung hatak sa habagat nagpo-45 po, kaya nagkakaroon ng malawakang pag-ulan dulot po ng southwest monsoon. Sa buong bahagi nga po ng Angeles, Pampanga, pababa na yan ng iba. Yan, kasama na ang Subic, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon nga po. So kung titingnan natin, hindi na masyado na enhance habagat ang umiiral dito. Yan, hindi na masyado enhance habagat. Pero yung habagat natin ay nag-45 po o yung
lumawak po yung evaporation niya dahil nahahatak ng inflow ng monsoon trough nitong si Typhoon Karina. Makikita niyo po yung separation ng gap mula sa pinaka-enhance sa bagat at sa pinakahabagat na kung saan ay nahahatak pa rin ng monsoon trough ni Karina. At dahil dyan ay nagkaroon ng continuous evaporation ng malawakang water vapor na nagdudulot po ng violent at torrential rainfall sa buong Metro Manila, kabilang na pababa dito sa bahagi ng Cavite hanggang Nasugbu, Batangas na po yan, at ilan sa bahagi ng Calamba, Laguna, hanggang dyan sa parte na po ng bandang Sariaya, Quezon area. Kaya ingat po at patuloy tayo makakaranas ng mga malakasang pag-ulan at mga pagbaha. Dahil tuloy-tuloy po yan. Dahil nag-extend nga po yung hatak nito sa ating habagat na supposed to be na unti-unti sanang hihina. Kung hindi lamang umabot sa Category 4 typhoon, itong si Karina, ay sana medyo makakahinga-hinga na sana tayo sa Metro Manila. Kaya lang lumakas pa siya lalo. Kaya lalong nag-extend yung hatak niya sa mga water vapor dito sa timog kanluran ng Luzon. So patuloy tayong makakaranas ng patuloy na water vapor. Bagamat hindi na ituturing ko na ito na enhance sa bagat dahil ang enhance sa bagat mas nararamdaman sa buong Batanes Group of Island at buong Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Yan, mas ramdam nila dyan ang enhance sa bagat na nahahatak ni Karina. At mula naman sa bahagi naman ng Bicol Region ay patuloy pa rin na mas magiging maulap hanggang buong Southern Luzon. Asahan pa rin ang mga kalat-kalat ng pag-ulan, isolated rain showers, kabilang na ang buong Visayas at Northern Mindanao. So hindi na natin iisa-isa. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng overcast gloomy sa buong Visayas at Northern Mindanao. Pagdating naman sa may Mindanao, medyo improved weather condition na kayo. Diyan sa bahagi nga po ng bandang Malaybalay, Bukidnon, Eastern Mindanao, dyan sa may bandang Hinatuan, pababa ng Davao Region. Bagamat overcast and gloomy po kayo dyan, expected pa rin ang mga isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkilag dahil pa rin malawak pa rin na kaya pa rin nahahatak ni Karina ang ilang monsoon trough dyan na nagtatraverse sa may bandang Central Visayas at Northern Mindanao. So asahan pa rin mga ilang isolated rain showers pero hindi kagaya sa amin sa Luzon, at least medyo sumisilip ang haring araw dito sa may bandang Davao Region, Sorsogon at ilang bahagi ng Maguindanao area. Lalo na sa kaduluduluhan dito ng bandang Davao de Oro, Bulacan, Postela Valley at Gobernon Generoso. Mayat-maya magiging makulimlim naman kayo mayat-maya at mga ilang isolated light rain showers ang madalas ninyong mararanasan. So yun lamang at magdala na pa rin kayo ng mga pagkananggalang sa ulan dahil expected pa rin na medyo may mga accumulation pa rin ng mga light drizzle rain showers dito sa may bandang katimugang bahagi ng Davao Region. Except na lamang sa may bandang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao na medyo mas makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na clusterized naman. Dahil kung sisilipin natin sa heavy rain potential ay wala namang nakataas na heavy rain potential sa buong Davao Region at ilang bahagi ng buong Mindanao pero mga ilang light drizzle rains mararanasan ninyo mga folks. So yun lamang. At the rest ng Visayas, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at overcast and very gloomy po tayo dyan. So highly concentrated ang ating humidity mga folks. So ingat pa rin, lalo na sa hapon, asahan pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Dulot pa rin ng monsoon trough na patuloy na nahahatak nitong si Typhoon Karina na mas lumakas pa siya ngayong umaga. Diretso agad tayo sa ginagamit na tropical cyclone sector at mula dito sa aking isang monitoring, makikita po ang pinaka-sentro na ni Typhoon Karina. Kitang-kita na po yung center eye wall niya. Yan. At kumikilos pa rin ito pan-north, westward. Kitang-kita na po, malinaw naman sa kanyang satellite animation. At makikita natin na sa super typhoon category, dahil 1 minute average po ito, binasi po ito sa 1 minute average yung kanyang maximum wind speed. Pero kung sa ating 10 minute average ang susundin, kung sa 10 minute average po ang susundin natin, which is ito ang ginagamit madalas ni Pag-asa at GMA, nasa typhoon category pa rin ito at 165 km per hour. As of 11 o'clock AM yan at pugsong umaabot ng 204
kilometers per hour yung kanyang 10-minute average po niya. Pero pagdating sa 1-minute average wind speed, na pasok ito sa super typhoon category, kung susundin natin yung 1-minute average wind speed, yung kanyang category, sa maximum wind speed ito, 222 kilometers per hour, at bugso umaabot ng 278 kilometers per hour. Kitang-kita naka-indicate as category 4 typhoon o category 4 super typhoon naman in 1 minute average wind speed. Para malinaw po yan sa mga kababayan natin ha, pagkaiba po kasi ang oras ng 1 minute average at 10 minute average mga folks. Bawin din yung basahin yan sa pinaka-index natin sa baba, yung disclaimer kung paano ang kaliwanag niyan mga folks sa mga hindi pa rin nakakaalam until now. Si LPA Papillon ay inaasahan na natin, malulusan na yan sa susunod na 24 oras. Approximate ahead of time na po yan. So hindi na natin masyadong isinasama sa report si Papillon dahil isa na lamang itong low pressure area. So balik tayo, kung titingnan natin ay kumikilos pa rin ito pa north westward, nasa bilis na 13 km an hour. So medyo bumabagal na naman ang kilos nitong si Typhoon Karina. So dahil medyo bumabagal na naman yung movement speed niya pahilagang kanluran, inaasahan natin yan, iikli yung oras niya bago makalapit sa baybayin ng Hualien, Yilan County sa Taiwan. Inaasahan natin kung hindi mamayang hapon, baka aabutin na ng bukas ng madaling araw ng Huwebes na magla-landfall sa Taiwan. Dahil bumagal nga po yung kanyang movement speed. Pagbabase kasi tayo sa movement speed ng isang bagyo, kapag masyadong mabilis yung movement speed niya, bibilis din yung oras ng arrival niya sa isang location point. Pero dahil bumagal po siya, inaasahan natin madidelay o mapapahaba pa po yung pagkilos niya sa karagatan bago ito maglandfall sa Taiwan. Pa-northwestward po ang kilos niya sa bilis na 13 km an hour. So malinaw po yan mga folks ha, at kitang-kita sa satellite imagery. Ipa-power view natin, ayan, kitang-kita po yung malawakan na outer band at inner band at pinaka-center eye niya. At kitang-kita naman natin, umaabot pa po sa Batanes Group of Island ang outer circulation nitong si Karina. Kaya nakataas pa rin, probably signal number 2 pa rin yan na itinaas ni Pag-asa at signal number 1 naman sa ilang bahagi sa bandang Cagayan o sa Ilocos Norte, bandang Pagudpud, Apari at Santa Ana, Cagayan. Dulong-dulo na po siya. So yung enhanced habagat ay mas mararamdaman pa rin ng mga taga Ilocos Norte and the rest ng Apari at Pagudpud. Mas ramdam pa rin nila ang bugso ng enhanced habagat. At abang kumikilos naman ito pahilagang kanluran, inaasahan natin mag-a-arrive ito kung susundin naman natin yung extended forecast track. Yan. Kung titingnan natin sa ating extended forecast track ay makikita natin, ine-expect daw na mag-a-arrive ito sa may bandang Hualien o Taipei. Probably kung hindi mamayang gabi o bukas na po yan ng Huwebes. Kung susundin naman natin ang tropical cyclone track, oras natin sa Pilipinas, inaasahan nga natin na mga mamayang gabi nasa baybayin ito ng bandang Yilan County sa Taiwan. At inaasahan maglalandfall ito kung hindi man bago maghating gabi o inaasahan natin bukas ng madaling araw, ito ay inaasahang maglalandfall. At expected, exit ito kasabay ng pag-traverse niya sa kalupaan ng Taipei, Taiwan. Expected mga bukas na po ng umaga, ay inaasahan natin na madaling araw o bukas ng umaga ng Huwebes bukas. Expected na exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ay kitang-kita naman po yan. So kung hindi madaling araw o bago mag alas 8 ng umaga bukas or siguro mga alas 8 sakto bukas ng umaga. So within that range ay expected exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayong maghapon, inaasahan itong lalapit dito sa kalupaan ng Yilan County sa may bandang Taipei, Taiwan at maglalandfall ito. At kung titingnan natin ang detalye ng pag-traverse niya, mula din sa may bandang Yilan County, tatawirin niya ang bandang Taoyuan. So halos mahahawi ang Taipei kung hindi magbabago yung forecast track niya. At tapos tataverse ito at tatawirin ito ang baybayin ng bandang Eastern China at expected itong tatama dito sa may bandang Guangzhou or pagitan ng Guangzhou or ng Fujian, Eastern China.
So, ganun po, expected yan magla-landfall. In details, using track combination natin, o tropical cyclone track combination natin, makikita natin ay unang magla-landfall ito sa baybayin ng Zhuguang. Yan. Sakop ito ng Fuzhou sa Eastern China. So, expected natin, tatama yan by Thursday na po ng hapon o ng gabi. According dito sa extended track forecast. Ayan po. Malinaw na po yan. At since malapit sa kalupaan, yung ensemble forecast o yung cone of uncertainty, napakaliit na lamang. So kung medyo hahawi ito ng Taipei, dito ito tatama. At kung bababa naman ng bahagya, maaaring dito ito tatama sa Central Taiwan kung sakaling mas bumaba pa ito ng track. So malinaw po yan. At ito yung pinakamata niya. Napakalapit na. Halos nasa baybayin na ito ng Okinawa Islands, pagitan. Nasa may bandang south ng Yonaguni or ng southwest ng Taketomi sa bandang sakop pa rin ng Okinawa Islands ng Japan. At dito naman sa may bandang silangan naman ito ng Hualien, Taiwan. So malinaw po yan ang pinakadetalye niya mga kapoksa na inaasahang maglalandfall yan kung hindi mamayang gabi o bukas na ng madaling araw. At kasabay na rin ang pag-exit nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa ating space weather naman, meron tayong potential impacts at since kahapon, meron tayong solar flare at solar flux na naganap, bagamat mga minor lamang ito. Meron din tayong solar radiation since kahapon din. At ngayong araw ay potential impacts pa rin na may patuloy pa rin na solar radiation spectrum na naka-indicate. So expected na magkakaroon ito ng maliit na posibilidad na magkaroon ng increased biological risk sa ating mga astronauts sa outer space at inasahan in high latitude ito makakapekto maging sa high altitude na mga flights. Kasama rin ng mga energy reactions o particles ng mga satellite systems natin, lalo na yung mga solar panels, expected, yung mga ilang minor events. Pero magdedepende lamang ito base sa conjunction nga ng solar radiation, base na rin sa solar flare na nirelease. Ngayong araw, ayon sa ating TP Forecast Index, mula sa NOAA ay naka-data feed po na aabot daw sa G2 geomagnetic storm ang ating expected geomagnetic field. Mula G1 to G2 daw, so abangan na lamang po mga folks. Minor to moderate po ang most likely mag-a-anticipate ito since July 21 ang release ng CME. Sa ating solar radiation po, mataas po at 99% po ngayong araw. So expected po na kung titingnan natin, kabilang na ang radio blackout, posible pa rin magkakaroon ng burst. Kung titingnan natin sa pinaka-last ko, kita po natin yung animation. Ayan, nag-burst po siya. Since noong July 23 kahapon. Yan, at nagtuloy-tuloy ito buong maghapon po. Bagamat mga minor lamang ang nirelease na CME na associated, hindi naman naka-apekto sa kanyang solar wind. At yung position ng sunspots niya, probably sa mga cluster ito ng ART 761, 3756 at 3762. Hindi naman sobrang malawak ang sunspots na nasa 167 po ating daily sunspots number since nitong July 23, 2024. Kung titingnan naman natin sa ating Now Cascade Index, nasaan nga po natin ngayong araw ay aabutin sa G1 to G2 geomagnetic field. So, abang-abang na lamang mga folks. At sa ating solar X-ray flux, nagsimula since kagabi pa po ng bandang alas 9, 9:49 p.m. Nag-maximize ito ng bandang 9:28 ay ng 10:28 p.m. kagabi na M2.4 at nagtapos ito as M1.2 ng 11:09 p.m. kagabi. So, yun po, minor lang naman siya. Hindi naman masyado naka-apekto since kagabi yung GOS X-ray flux. So, hindi masyado naka-apekto masyado sa mundo. So, hindi masyado concern. Ang medyo concern lamang natin kahapon, since kahapon ay nitong GOS photon flux. Titingnan natin, nagkaroon siya ng at least minor na S1 category at umabot nga po sa more than 20 under 10 mega electron volts yung kanyang solar radiation. So ito yung maliit na tsansa na makaapekto sa ating mga astronauts sa outer space at sa mga high altitude.
Pero minor lang naman ito, so walang masyadong ikabahala gaano. Hopefully, hindi ito mas tumaas pa. At kung titingnan natin ngayong araw ay nag-minimize na ito ngayong umaga. Mula kaninang madaling araw. So medyo kumakalma na siya. Hindi na masyado nakapekto sa ating GOS magnetometer. Antay na lamang natin na mag-arrive yung naka-forecast na po na aabot daw ng G2 geomagnetic storm. So minor lamang to moderate ang affected ng ating ionospheric range. At mula kahapon ay nagkaroon nga po ng significant na pagpitik sa kanyang radial velocity. Mabot nga po ng halos 700 km a second. Pero saglit lamang ito at medyo bumaba rin kaagad. At buti na lamang hindi direkta sa mundo. Kaya yung affected natin sa deep region absorption at least mga nasa around 15 to 20 MHz lamang mula kahapon. So yun lamang at wala naman masyadong mabigat na concern para sa ating space weather. Ang aabangan na naman natin yung arrival ng geomagnetic field na aabot daw mula G1 to G2 geomagnetic storm yung kanyang forecast. So yun lamang ang ating babantayin. So sa Unlad Lindol, so far wala naman tayong na-detect na malakasang pagyanig. At makikita natin ay mula sa data feed naman ni PBOX, mula kaninang 12 AM, wala namang magnitude 4 plus ang nai-record so far. So kukunti pa lamang yung mga minor earthquakes na nai-record. So kung bibilangin natin yung total earthquakes ngayong araw, yan, for the month of July 2024, ay nasa total of 859 total earthquakes na po tayo. 872 is magnitude 2.0 pataas, 49 dito is magnitude 4.0 at wala namang nadagdagan mula sa magnitude 5, 6 at 7 na nanatiling dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0 at pataas. So far wala pa naman nadagdagan. Maliban na lamang sa ating magnitude 4.0 at 2.0 pataas na patuloy na nadadagdagan. So far, kukunti pa rin ang ating mas malalakas na mga pagyanig at hopefully wala nang nadadagdagan. Pero papansin natin, mas mayanigin pa rin ang bahagi ng Surigao del Sur at Davao region pa rin. Sa Luzon, patuloy pa rin na medyo yanigin ang bahagi nga po ng Batangas, Calatagan at sa may kalurang bahagi nga po ng Zambales at kalurang bahagi naman ng Ilocos Sur at Ilocos Norte at kabilang na ilang bahagi sa Camarines Group of Islands. So yun lamang ang medyo babantayan natin. Maging listo po tayo mga folks sa mas maraming mga counts ng paglindol sa bansa. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 24, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 24, 2024. Wag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman, lalo na't napakasama ng ating panahon ngayong araw, napakasungit ng habagat. At visit lamang sa ating website lalo na sa gusto malaman ang real-time events, lalo na sa bilang ng ulan mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agency. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po tayong lahat dahil sobrang baha po at umaapaw na yung mga ilog at magandang araw po sa ating lahat.